Oops, bago ang lahat, ito pala ang mga nangyari bago ang accident. Sorry, gwa pala. Good morning mga ner. For today's vlog, huwag kami Bicol para supportahan namin ng PDP laban. Koncho! Time check. It's now 4 o'clock in the morning. Ready na kami sa biyahe. Tayo na nga, pinapagtak naman natin ang ating motor para ready tayo sa mahabang biyahe. Kung nga po sa full tank na to umabot yung gasolina na namin ay 510. Ang laman pala ng full tank na tangke na to ay 10.5 liters. Doon natagalan nga kami sa gasolinahan kakantay kasi naabutan kami ng cut-off. Ano ba naman kasi ang sabi lang ng crew is 10 minutes lang daw magantay. Inaabot na kami ata ng kalahating oras. Kaya yung asawa ko doon sa Cubao nag-antay na ng sobrang tagal. Kala nila ano na nangyari. Gising pa kami ng alas 3 na madaling araw tapos late lang din makasakay papuntang Cubao. Naman kasi Sabado na Sabado ang punuan ng mga sakayan. Akala mo hindi Sabado. Hirap pa naman makakuha ng slot sa bus kasi lahat ng mga booking doon ay fully booked na. Sa puntong ito nakarating na kami sa may Jollibee Pitwason. Doon kami naghahinta. Makikita nyo nga mga sinom na to, ito ay mga kulurong po yan. Alam nyo ba yung singilan nila is 2.5 kada tao ang singilan nila. Panang usapan namin sa terminal ng mga bus na gano'n lang yung singilan nila sa tao 2.5 kasi no choice kami kundi kagatin ng offer nila kasi wala talaga masakyan mga nir. Tapos ang usapan namin ay alas 12 daw ang alis ng bus. Nung nakasakay na ang mag-ina ko is naningil pa sila ng 300 another kasi para daw sa bagahe. Ang usapan kasi mga nir 2.5 lang daw all in na daw yung wala na daw silang extra charges kaya kinagat na namin yung 2.5 yun pala modus lang pala yun. Ito pa mga nir ang usapan is hanggang Daraga Albay yung biyahe nila. Ang masakit lang binaba sila sa Ligaw Albay ang layo pa sa Daraga nun mga nir. Kaya yung lahat ng mga sumakay sa bus na yun is grabe ang galit nila sa kulurum na bus na daw yun. Nyo ba mga nir nakasakay na yung asawa ko mga tipong alas 5 na kaya sobrang tagal talaga ang biyahe nila makarating sa Ligaw Albay. Grabe talaga mga perwisyo ng ginawa ng kulurum na bus na yun. Naningil pa sila napakamahal tapos ang tagal pa nila makaalis ng biyahe nila sa Cubao. Kaya kayo ner kung magbabalak man kayo umuwi ng probinsya huwag kayo doon sa tinuro kong lugar kasi tatagain kayo ng pamasahe doon. Alam nila na marami mag-uuwian dahil magbubutuhan sasamantalahin nila ang mga tao. Halos umabot 3,000 din ang pamasahe ng mag-ina ko doon pa lang sa bus pwera pa yung mga baon nila. Sa susunod na uwi talaga kailangan magpabuka na sa bus para may slot talaga na mauupuan ka. Kasi kung on the spot kang uuwi na hindi ka nagpapabok doon ka talaga tatagain ng mga tao na yun. Forward na nga pala tayo nir at dito banda ay nakaabot na kami sa may Quezon na kung saan ay dito mangyayari ang masamang pangyayari sa buhay namin. Ba naman kasi yung truck na sinusundan namin na kulay puti na yan sa unahan nagtatapon yung diesel niya. Bada kasi yung truck na yan nagtatapon ng gasolina kaya ito bagsak. At nga pala sa mga tumulong doon sa amin sa aksidente namin. Kita nyo na nga ito ay nakaabot na rin kami dito sa may ating punan. Kaya ang ganda dito ng view at huminto muna kami na saglit para kuha na ng video. Tinanga lang walang nabalian sa amin ang bayaw ko ng buto kaya minor scratches lang yung nangyari sa amin. At dumako na po tayo dito sa may bandang Lopez Quezon. Nakarating na kami dyan ng bayaw ko. Ganda ng mga tanawin mga ner. Talagang kita mo yung tabi ng dagat habang bumabiyahe ka. Sarap ng simoy ng hangin. Kasi ng mga ner ay may daungan dito ng fishport. Kaso lang
maraming truck na lang talaga dito, nakakailang bumiyahe. Medyo mabagal kami dito ner kasi ang daming mga truck na nakaparada sa gilid. Kapag nakikita ko tong lugar na to, feeling ko napakalapit ko na sa Kasiguran, Sorsogon kasi tabing dagat din yung pupuntahan namin mga ner. Dito rin banda dito sa Quezon ner, dito na mag-uumpisa yung mga kalbaryo sa daan kasi napakahirap. At dumako na nga po pala tayo dito sa Kumaka. Itong mga nakikita nyo sa ating harapan, mga nagpaparada para kay Jeronting. Ito pala kumandidato si Jeronting ng pagkakonselor mga. At dito nga ner, nagpa-gasolina muna kami ng bayaw ko kasi mahirap na kasi maubusan ng gasolina. Nag-idlip ko muna siya na saglit kasi sobrang antok na talaga dito ner. Parang hindi na kaya kasi natulog muna kami ng mga isang oras. Kami sa Lisbo dito kami paumagan. Hindi kinaya sa biyahe, sobrang antok. Antok namin yan, dito na kami nagpaubaga sa Legazpi. Ikita nyo naman na yung Volcan mo yun, ang ganda talaga ng tanawin pag umaga. Kitang kita mo yung perfect cone nya. Di talaga yung experience namin ng biyahe na ito mula Quezon to Bicol, buong kalsada nya binabakbak, tapos hindi naman talaga mga ginagawa yung kalsada. Ito ba talaga pag mga maghahalalan, buong kalsada binabakbak tapos hindi naman tinatrabaho? Grabe yung abala talagang nangyari sa mga biyahe. So makikita nyo nga dito sa aming mga gilid ng video, no, ayan no, mga nabutas-butas sa mga kalsada, talagang nakatiwangwang lang, hindi na tinatrabaho. Sa butas-butas na yung mga kalsada dito mula Quezon to Bicol, ang dilim pa ng kalsada, walang mga street light man lang, kaya nakakatakot bumiyahe pag gabi. Sa mga ner, mga kakasalubong mga sasakyan, naka-high beam, hindi man lang binabawaan, talaga mabubulag ka talaga. Mga driver pa lang na tipong hindi marunong makiramdam sa kapwa niya rider kung nabubulag na ba ito o hindi. Maganda na lang kalsada na dinaanan naman talaga namin ay bandang Sorsogon talaga. Sa patag na yung daanan, naka-espalto pa ito, tapos may kompleto pa ito ng street light mga ner. Pa lang talaga makakampante na bumiyahe kasi may ilaw na, patag pa yung daan, hindi ka mabubulaga sa kalsada talaga. Manto unang beses na minutor ko ito mga ner, pangalawang beses ko na ito minutor. Tapos ito yung pinakamatagal kong biyahe dahil sa kalsada talaga. Nung una ko kasing uwi mga ner, hindi naman binabakbak yung mga lupa doon or kalsada. Ang una ko kasing dinaanan mga ner, dumaan ako sa may Pagsangan, kaya mas mabilis talaga doon compare dito sa may San Pablo, Laguna. Alang ner, nakisama ang panahon kasi sa pag-uwi namin hindi talaga umulan, kaya dire-diretso lang din ang biyahe. So mga ner, nandito na tayo no, sa Barangay Adobis. Nakarating na rin po tayo. Salamat at nakarating din kami ng safe. Although may aksidente man ang nangyari, pero minor scratches lang po ang nangyari. Don't worry. Hanggang dito na lang po sa ang ating vlog, no. So next destination naman natin ay sa Tagbilaran, Bohol, Philippines. So manatili lang po kayo mag-subscribe and follow sa ating channel para maging updated po kayo sa aking channel. Yun naman po.